isang payak na bayan, isang matandang magsasaka ang tahimik na pumasok sa bangko. Bitbit ang kanyang lumang bayong. Sa unang tingin, mapuputik ang sapatos. Kupas ang damit at may amoy ng bukid na tila nagkukwento na mahabang araw ng pagsasaka. Ngunit ang kanyang simpleng anyo ay nagdala ng hiwaga. Ano kayang laman ng bayong niya? Tanong isang empleyado habang ang iba'y nagtataka kung bakit naroon ang matanda. Sa kabila ng mga bulong at tingin na panguhusga, may dalang lihim si Lolo Dio. Isang kwento ng tiyaga, sakripisyo at tagumpay na handa niyang ipamalas sa mundo. Ina, nakakapagod po pala ang pagsasaka. Wika ng batang si Dio. Kasama nito ang kanyang mga kapatid sa pagsasaka. Pagod na pagod ang mga ito, kaya naman hinatiran ng mga ito ng kanilang ina at ama ng tubig na may inom at tinapay. Dio, kumain ka muna ng tinapay. Wika ng kanyang ate Seda. Salamat ate. Nakakapagod pala ang magsaka. Kawawa naman ng tay. Palagi niya itong ginagawa na mag-isa. Huwag kang mag-alala at malakas naman ng tatay bunso. Wika naman ng kanyang kuya Empoy. Kung dadating ang panahon na maibenta ito ni Itay, ay sana mapalago ninyo ang pera na pinagbentahan nito. Wika ng kanilang ama. Agad naman itong hinampas ang kanilang ina. Anong sinasabi mo dyan? Hindi natin ibebenta itong sakahan kahit kailan. Wika pa nito na ikinatawa naman ng kanilang mga anak. Kung ibebenta natin ang sakahan, imbes na umunlad tayo, lalo pa tayong nababaon sa utang eh. Wika ng ina ni Dio. Yun nga rin ang iniisip ko. Sambit naman ng ama nito. Ngunit sa huli ay napagdesisyonan ng mga ito na wag na lamang ibenta at ipamana na lang sa kanilang mga anak bago ang mga ito pumanaw. Dumating ang panahon sa isang mainit na hapon sa maliit na bayan na San Isidro. Maraming tao ang abala sa kani-kanilang gawain. Sa isang bangko, sa gitna ng bayan, pumasok ang isang matandang lalaki na nakasuot ng kupas na kamiseta, pantalong maong na may bahid ng putik at lumang sombrero. Bitbit niya ang isang malaking bayong na tila mabigat. Napatingin ang karamihan ng mga tao sa kanya. Ang ilan ay bahagyang humisi. Ang iba naman ay tila nagtataka. Mukhang magsasaka? Ano kayang gagawin niya rito? Bulong na isang empleyado sa kanyang katabi. Ang matandang lalaki ay lumapit sa gwardya sa pintuan. Magandang hapon po. Bati niya na may galang ng ngiti. Dito ba ang pwedeng magbukas ng bagong account? Tinitigan siya ng gwardya mula ulo hanggang paa. Opo lolo. Sa may counter po. Pero kailangan niyo pong kumuha muna ng number. Salamat. Sagot ng matanda. Dumiretso siya sa machine para kumuha ng number at naupo sa isang sulok. Habang hinihintay ang kanyang tawag, ang bayong niya ay maingat niyang inilapag sa kanyang paanan. Habang naghihintay, napansin ng mga tao sa bangko ang amoy ng lupa at damo na tila nagmumula sa kanyang bayong. May ilang lihim na nagtakip ng ilong, ang iba naman ay ngumiti na may halong pangiinsulto. Napangiti na lamang ang matanda at nagmumuni-muni, inaalala ang kanyang nakaraan. Sige na, magmerienda ka na muna Berting, wika ni Lolo Dio. Si Lolo Dio ang nangangalaga ng isang maliit na lupain sa isang probinsya. Mukhang alanganin na naman ang pagpupunlaan natin, Lolo Dio. Wika ni Berting, isang 30 anyos na may asawa at pagiging magsasaka rin ang kaisa-isang pinagkukunan ng pagkain ng kanyang pamilya. Oo nga pero ganoon talaga. Kailangan natin sumugal. Wika ni Lolo Dio habang tinatanaw ang kanyang malaking sakahan. Ang sakahan na pamana pa sa kanya ng kanyang magulang noong pumanaw ang mga ito. Balak pa sana ng mga ito ibenta ang sakahan at ibigay na lamang sa kanya ang pera dahil malas
at walang kikitain dito kung ito ay kanilang ituring. Anong gagawin mo ngayon kung malugi ulit? Nalugi na tayo nakaraang buwan. Susugal ulit. Sugal lang na sugal, Berting. Wika ni Lolo Dio sabay hipak ng kanyang tabako. Iniisip nito na sa tagal niyang nagsasaka ay kaunti lamang ang kanyang naiipon na pera. Oo nga at meron siyang napapakinabangan, ngunit meron din siyang mga tauhan na kailangan niyang swelduhan sa araw-araw, anuman ang estado na sakahan niya. Dumating ang buwan ng tag-ulan ay muli na naman silang nasalanta ng baha. Ang sakahan ni Lolo Dio ay wala na namang kinita. Dumating rin sa punto na naubos na ang perang itinabi ni Lolo Dio para sa budget niya sa sakahan at sa tauhan. Kaya naman nangutang ito na malaking halaga sa kakilala. Hindi naman siya nabigo dahil pagkatapos ang sunod-sunod na sakuna ay mayroong umagang kay ganda para sa sakahan niya. Kaya naman napag-isip-isip nito na magtayo ng maliit na tindahan sa bayan kung saan ang kanyang pangunahing paninda ay ang bigasan. Kung bibilhin kasi ito ng iba ay mura lamang kada kilo ang masisingil niya dito. Pero kung ibebenta niya ito sa bayan ay katulad ito ng presyo ng mga nagtitinda sa palengke. 3 kilo nga po, wika ng batang babae. 5 kilo sa akin. Wika naman ng isang lalaki na sa 30s. 1 kaban po sa akin, sambit naman ng isang ginang. Kamusta ang kita dyan? Tanong ni Lolo Dio sa isa sa kanyang mga boy. Ito nga po, at may ide-deliver kami sa village. Wika ng isa sa mga boy ni Lolo Dio. Tinutukoy ang patong-patong na kaban ng bigas. Katagalan kasi na masubukan na ni Lolo Dio ang iba't ibang paraan. Panahong nangangapa pa siya sa pagpapalago ng kanyang pera ay sinubukan nitong magtinda. Nagsimula siya sa paunti-unti, mga ginagamit sa loob ng bahay, lalo na sa pagluluto. Ngunit hindi ito ganoon kabenta. Sinubukan rin nitong maggulayan, ngunit kapag hindi nabili ay bagsak presyo na lamang ang kanyang benta kesa mabulok, kaya minsan ay nalulugi pa siya. Marami na rin kasing nagtitinda ng gulay sa palengke. Bawat sulok ay may kani-kaniyang gulay na binebenta. Kaya naman ang dumadating sa kanya ay mga hindi na lang nakaabot sa mga unahang tindahan. Sinubukan niya magtinda ng mga karne, ngunit kapag tumataas ang presyo ng karne, ay halos hindi na ito bilhin ng mga mamimili. Kaya naman nag-isip ng mabuti si Lolo Dio. Paano kung sarili niyang ani na lang ang kanyang ibenta? Hindi naman siya nagkamali. Ngayon ay may malaki na siyang bigasan. Bumili pa siya ng mga lupa malapit sa kanila at kumuha ng mas maraming pantauhan. Dahil mas maraming tauhan ay mas mabilis ang kita ng kanyang negosyo. Nakapagpatayo na ni si Lolo Dio ng kanyang bahay. Ngunit hindi niya hiniling na maging malaki ito, bagkus ay sakto lang sa isang pamilya na may kumpletong pangangailangan. Dito niya pinagbabakasyon niya minsan ang kanyang mga tauhan tuwing day off nito. Malaki ang tiwala ni Lolo Dio sa kanyang mga tauhan dahil kung hindi sa mga ito ay hindi rin lalago ang kanyang negosyo. Lumago pang lalo at kumanda ang ani ng sakahan ni Lolo Dio. Ngunit hindi nagbago ang pananamit nito. Ito ay amoy bukid pa rin at ang kanyang damit ay luma at may putik-putik. Ito rin ay tumutulong pa rin sa sakahan sapagat ito ang kanyang nakalakihan. Lumago ang bigasan ni Lolo Dio kaya naman kumuha pa siya ng ibang pwesto sa iba't ibang sulok ng palengke. Hindi madali pero nakayanan na matanda hanggat siya ay naniniwala. Lolo Dio, may umorder ng 1 truck ng bigas. Kung kaya daw ngayong buwan, ay sana maihatid na kaagad. Wika ng tao sa kabilang linya. Tumawag kasi ang kanyang apo na namamahala sa kanyang tindahan. Ito ay ang kanyang apo sa kanyang kapatid. O siya,
Mamaya ay lilibutin ko ang mga sakahan para tignan kung kaya natin punan ang order na yan. Wika ni Lolo Dio. Kahit na okay na ang kanyang sakahan at may kita na siya, kahit di siya kumilos, ay mas gugustuhin pa rin niyang iyon ang namamahala sa lahat at mapanatili na kumikita ito. Marami nang pinagdaanan si Lolo Dio bago nito nakamit ang ngayon ay successful niyang business. Tumanda na lamang siya na walang anak at walang mga apo sa kanyang sarili para mapanatiling buhay ang sakahan ng kanyang mga magulang. Kaya naman ngayon, ang kanyang kinukuha mga tauhan ay ang kanyang mga kamag-anak, mga apo sa kanyang kapatid at mga pamangkin sa pinsan. Malaking pasasalamat naman ng mga ito sa kanya dahil tinulungan niya ang mga itong makapagtrabaho at kumita ng permanente. Sa kasalukuyan, ano kayang laman ng bayong niya? Baka mga gulay? Bulong na isang babae sa katabi niya. Ilang minuto pa ang lumipas at tumunog ang bell ng bangko. Number 34. Pakipunta po sa counter 3. Anunsyo ng teller. Tumayo ang matanda. Bit-bit ang kanyang bayong. Lumapit siya sa counter at nagbigay ng magalang ng ngiti sa teller na tila nagulat sa kanyang itsura. Magandang hapon, Iha. Bati niya. Magbubukas sana ako na savings account. Bahagyang napaatras ang teller sa amoy ng bayong ngunit pilit na ngumiti. Opo Lolo, kailangan lang po ng valid ID at initial deposit. Maingat na inilabas sa matanda ang isang lumang wallet mula sa kanyang bulsa. Kumuha siya ng isang government-issued ID at inaabot ito sa teller. Kasunod nito, inalapag niya ang bayong sa ibabaw ng counter. Dito ko ilalagay ang initial deposit, sabi niya habang niluluwagan ang bukasan ng bayong. Nang makita ng teller ang laman nito, napanganga siya. Lolo, pera po ang laman ng bayong niyo? Tanong ng teller, halos pabulong. Ngumiti ang matanda. Oo, Iha. Gusto ko sana magdeposito ng kalahati nito. Halos hindi makapaniwala ang teller sa nakikita. Ang bayong ay punong-puno ng bungkos ng tig-1,000, tig-5,000 at tig-20,000. Agad siyang tumingin sa manager na noon ay nakamasid na rin sa eksena. Lumapit ang manager at tumingin sa matanda. Magandang hapon po. Ako po ang branch manager. Pwede ko po bang malaman kung magkano ang halaga ng pera na gusto niyong i-deposit? Mga 5 milyon piso. Sagot ng matanda na para bang normal lang ang sinasabi niya. Napatingin ang manager sa teller. Sige po Lolo, kung okay lang po, kailangan po namin bilangin ang pera para maayos ang proseso ng inyong deposit. Walang problema. Sagot ng matanda. Basta mag-ingat kayo magbilang ha. Matagal kong pinagtrabahuhan ng perang yan. Sinimulan ng mga empleyado ng bangko ang pagbibilang ng pera habang ang manager ay umupo sa tabi ng matanda. Lolo, kung hindi po kayo mamasamain, pwede ko po bang itanong kung saan po galing ang perang ito? Ngumiti ang matanda. Ako'y isang magsasaka. Mahigit 40 taon na ako nagtatanim ng palay, mais at gulay. Nagsimula ako mag-ipon ng barya noong kabataan ko. Unti-unti natutunan ko kung paano palaguin ang kita sa tamang paraan. Pero Lolo, napakalaking halaga nito. Mukhang hindi lang po simpleng pagtatanim ang inyong pinagkikitaan. Sabi ng manager, halatang naguguluhan. Tama ka. Sagot ng matanda. Noong tumanda na ako, sinubukan kong magtayo ng maliit na tindahan sa bayan. Nang lumago, bumili ako ng lupa na ginawang taniman at paupahan. Hindi madali, pero sa sipag, tiyaga at tamang desisyon, nagawa kong palaguin ang aking kita.
Halos hindi makapaniwala ang manager sa narinig. Nakakabilib po kayo, Lolo. Marami po sigurong nagduda sa kakayahan nyo. Oo, Sagot ng matanda habang tumatawa. maraming beses ako minata ng ibang tao dahil sa itsura ko. Pero hindi ko na yung pinansin. Sa huli, hindi naman itsura ang sukatan ng tagumpay, kundi ang ginagawa mo para maabot ang mga pangarap mo. Habang nag-uusap sila, natapos na ang pagbibilang ng pera. Tama po ang halaga, Lolo. 5 milyon po, sabi ng teller na halatang manghang-mangha pa rin. Salamat. Sagot ng matanda. Gusto ko lang sanang ipaalala na kahit simpleng tao ako, may halaga rin ang sipag at tiyaga. Ang perang ito ay bunga ng maraming taon na sakripisyo. Sana huwag niyo sanang husgahan ang tao base sa palabasaan niyo. Napatingin ang lahat ng empleyado ng bangko sa kanya. Tahimik ang paligid, ngunit halata ang panggalang sa kanilang mga mukha. Maraming salamat po sa inyong tiwala sa bangko namin, sabi ng manager. Isa po kayong inspirasyon, Lolo. Ngumiti ang matanda at tumango. Sige, aalis na ako. Marami pa akong aasikasuhin sa bukid. Bago siya umalis, isang batang empleyado ang lumapit sa kanya. Lolo, pwede po ba ako magtanong? Ano yon, iho? Ano po ang sikreto niyo sa tagumpay? Ngumiti ang matanda at tumingin sa lahat ng tao sa bangko. Ang sikreto? Sipag, tiyaga, at tamang desisyon. At higit sa lahat, huwag kayong matakot sa simpleng simula. Kahit na maliit na buto, kayang maging isang malaki at matibay na puno. Basta alagaan mo ito na mabuti. Tahimik na pinalakpakan ng mga tao ang matanda habang palabas siya ng bangko. Bit-bit pa rin ang kanyang lumang bayong na ngayon ay mas magaan na. Sa kanya simpleng anyo at malalim na karunungan, iniwan niya ang mga tao sa bangko na may bagong pananaw sa buhay at sa halaga ng pagsusumikap. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!